isang dekada mula ngayon, magbubukas ang tanong na bumabalot sa isipan ng maraming Pilipino. Paano kung tumakbo si Vico Sotto bilang presidente sa Tampo 2034 na pambansang halalan? Isang pangalan na kinatawan ng bagong henerasyon ng liderato. Si Vico Sotto ay hindi lamang anak ng mga sikat na personalidad, kundi isang lider na tuluyang nag-ukit ng sariling pangalan sa larangan ng serbisyo publiko. Mula sa lungsod ng Pasig, mabilis niyang napaabot ang kanyang tinig at malasakit sa nakararami sa pamamagitan ng tapat at makabagong pamamahala. Ngayon, isipin natin, paano kung tataas ang kanyang plataporma mula lungsod tungong buong bansa? Simulan natin sa tanong ng kredibilidad. Una sa lahat, si Vico ay kinilala dahil sa kanyang kakayahang magsulong ng good governance. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Pasig, naging bukang bibig ang salitang transparency, pakikiisa sa taumbayan, at aktibong paglalaban sa korupsyon. Ang tanong, magagawa niya kaya ito sa mas malaking entablado? Kung tatakbo si Vico sa pagkapangulo, malamang inspirasyon at inaasahan ng mga mamamayan ang pagsasagawa niya ng malawakang reforma. Simula sa paglilinis ng gobyerno mula sa itaas hanggang sa ilalim. Hindi maikakailang marami pa ring hamon ang bansa. Edukasyon, kalusugan, transportasyon at hustisya, mga isyong paulit-ulit na sumasabay sa bawat administrasyon. Ngunit kilala si Vico sa kanyang pagiging bukas sa datos at ebidensya. Imbis na umasa sa tradisyonal na politikal na kinaugalian, mas pinili niyang gamitin ang teknolohiya, simpleng proseso at tunay na solusyon na nakabatay sa obserbasyon at pananaliksik. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaaring maging ugat ng pagbabago ang mga pulisya na matagal na nating hinihintay. Edukasyong abot kaya, serbisyong pangkalusugan na walang tinatalikdan, at isang hustisya na pantay-pantay para sa lahat. Sa pagkandidato ni Vico Sotto bilang presidente, aalog ang dynamic ng politika sa bansa. Ilang dekada ng pinamumugaran ng mga political dynasty at ng mga pamilyang paulit-ulit sa pwesto. Ngunit si Vico, bagamat may apelyidong kilala, ay umangat hindi dahil sa tradisyon kundi sa sariling pagsusumikap at talino. Kung siya'y tatakbo, maaring mabigyan inspirasyon ang kabataan na muling maniwala sa proseso ng halalan. Maaring sumibol ang bagong pag-asa at pananabik para sa mas makabago, makatao at makabansang pamumuno. Siyempre, hindi mawawala ang mga batikos, lalo na mula sa mga kasalukuyang makapangyarihan. Maging ang kanyang di pag-ayon sa tradisyonal na paraan ng pamumulitika ay tiyak na tututulan ng ilan. May mga magdududa, mag-aalalang baka hindi sapat ang kanyang karanasan sa pambansang antas. Subalit, sa panahon ng mabilis na pagbabago tulad ng digital transformation at global challenges, ang isang batang leader na handang makinig, matuto, at magsilbi ng tapat ay maaaring maging sagot sa matagal ng suliranin. Kung magiging mainit ang laban, susuportahan kaya siya ng masa? Marami siyang napatunayan sa grassroots level. Pakikinig sa hinaing ng mga maralita, aktibong pagtulong sa panahon ng kalamidad, at pagbuo ng mekanismo para maging kasangkot ang mga mamamayan sa pagdedesisyon. Kung madadala niya sa pambansang antas ang ganitong pamumuno, malaki ang tsansa na magkakaroon ng gobyernong malapit at tunay na naglilingkod. Isang gobyerno na hindi natatakot sa accountability at tunay na bukas sa pagbabago. Sa kabila ng pag-asa at pangarap, dapat nating tandaan na ang landas ng sinumang kakandidato sa pagkapangulo ay puno ng pagsubok. Maraming magiging tanong, kakayanin ba niyang makipaglaban sa malalaking interes? May sapat ba siyang plano para sa ekonomiya at panlabas na relasyon? Maitutuloy ba niya ang reforma kahit pinipigil ng mga makalumang sistema? Isang bagay ang tiyak. Kung magpapasya si Vico Sotto na tumakbo, tiyak na magbabago ang ihip ng hangin sa larangan ng politika. Sa dulo, ang tunay na tanong nakasalalay sa sambayanan. Handa na ba tayong tanggapin at suportahan ang bago at makabago? Handa na ba tayong maniwala na ang simpleng pagmamalasakit, matalinong pulisya, at tapat na pamumuno ay kayang magdulot ng tunay na pag-asa para sa bayan? Ang sagot ay nasa puso at isipan ng bawat Pilipino.